Hello guys! For today's video, isi-share ko po sa inyo yung 6 powerful tips paano ba tayo magkakaroon ng viral videos or content dito kay Facebook, no? So, diretso na kagad tayo. Number 1, hook viewers in the first 3 seconds. Kung kayo po ay may mga iniisip na content na gawin, make it sure dapat in 3 seconds nung video nyo kapag nag-appear sa kanilang FYP or sa kanilang page or profile, dapat ganito yung sample ng video nyo. Pero, again, depende pa rin ito kung lalagyan nyo ng maraming oras, kung paano yung editings, yung transition, yung sound. Parang ganito. So, i-follow nyo to si Just Do Danny. Ito yung mga viral content niya wherein tinuturo niya dito kung paano nga ba magkaroon ng viral piece of content. Panoorin natin to. Designed to grab your attention instantly. Did you also notice? Ulitin natin guys para magkaroon kayo ng idea. Did you hear that? Wait, let me do it again. These, my friends, are so-called sound hooks, designed to grab your attention instantly. Did you also notice how the video zoomed in? That's a visual hook. And also those orange and white captions, that's a graphic hook. Did you miss it the first time? Let me replay it for you. Did you hear that? Yun. Let me do it again. So, ito yung mga pwede nyo ilagay na clip or enhancement dito sa video nyo. So, sabi dito, people scroll past. Totoo po yan, guys. Gusto ng tao ngayon, scroll lang sila ng mga videos. Kung hindi catching yung ating mga video, possible talagang mawawala kagad siya, di ba? So, sabi pa dito, itong research natin, based po ito sa mga sources na from Spirelytics, Online Philippines, HoffersHQ.com, Reader.io, at marami pang iba. So, sabi dito, grab attention immediately with bold statement, intriguing question, or eye-catching visuals. Ayan, the first few seconds determine whether user keep watching or scroll away. So, lagi nyo tatandaan, guys, in just 3 seconds pa lang or umpisa pa lang ng video nyo is mahook na kagad natin yung attention ng viewers. Mahirap ito sa umpisa. Kailangan lang nating aralin. Manood kayo ng mga ganitong content, no? Marami kayong matututunan. And, syempre, ito is magiging ano na din natin ito, skills na din natin along the way. So, i-follow nyo yung mga creator ng mga may matututunan kayo. Number 2, use trending sound and hashtags. So, napaka-useful din ito dahil ito nga is tumutulong sa atin para tumaas yung ating retention rate at the same time, yung kung marami nagsusearch regarding sa specific topic, posibleng malagay tayo sa top search. Sabi dito, Facebook prioritize reels that use popular sounds and hashtag. So, kung meron kayong mga related content, no, siyempre dapat related hashtag din yung ilalagay nyo. Huwag tayong magkaroon ng spammy hashtag, yung nilalagay lang lahat natin ng mga hashtag na sa tingin natin is magiging trend or magiging top search din yung video natin. So, kailangan lang natin i-limit din yung yung paggamit ng hashtag. Check the trending section of the Facebook Reels. Makikita ito sa Insight to find hot tracks, no, sa inyong setting. So, yun. Usually naman, kung ano yung mga trending ngayon sa depende kung nasang country kayo, is makikita nyo naman talaga yan. Also, use 3 to 5 relevant hashtag to help your video get discovered. So, kung sa tingin nyo before, naglalagay kayo ng mas maraming hashtag para, di ba, makita kagad yung content nyo, parang nagiging spammy pa siya kay Facebook. So, make it 3 to 5 hashtag lang or popular hashtag. Number 3, ito, optimize your watch time and engagement. So, again, makikita po yung ating watch time and engagement dito sa ating professional dashboard. Click natin yung Insight. Ayan. And then, makikita mo guys dito yung, ayan, earnings, interaction, followers, ayan, engagement, andito na din. So, very useful po yung professional dashboard. I-turn on nyo yan kung kayo is profile. Kung naka-page naman kayo, meron din naman yung professional dashboard. Pero dito guys, natin makikita yung retention, no, ng viewers, kung gaano ba sila katagal
nanood ng inyong piece of content. Depende kung long form video yan, short form video, even yung pictures. Nakikita na din dito kung ilan po yung nag-view doon. Okay, so nandito din yung mga top content nyo sa professional dashboard. Sabi dito, Facebook algorithm boosts reels that keep viewers watching. To increase watch time, sabi dito, keep video short 7 to 15 seconds but engaging. So tama naman po ito, nakalagay ito sa bagong content monetization tools, lalo na kung kayo po ay nag-upload ng bagong content. Meron kayo dito makikita. So sasample lang ko kayo guys ng isang piece of content na meron tayong na-upload. So sample wait lang guys. Punta muna tayo sa post. And then makikita nyo guys dito yung insight ng inyong piece of content. Makikita nyo guys dito yung best practices. So sundin nyo po itong best practices mula dito mismo kay Facebook. So number 1, share your reels to your story para po mas tumaas po iyan kasi hindi naman po lahat ng followers nyo is online on that specific day kung kailan nyo siya pinost. So kung nasa story siya, naka-retain niya ng 24 hours doon sa itaas ng inyong Facebook. Share your reels to the group. So, pwede nyo i-share yung inyong specific content sa groups kung saan kayo member or followers. So, mas okay kung related yung groups, kung ano yung video nyo, para hindi pa kayo ma-plug at hindi kayo ma-spam, di ba? So, maglagay din kayo, of course, ng caption, okay, or title. Make it compelling, Hindi dapat siya, tawag dito, spammy yung title or hindi dapat lalabag sa community standard policy. Lagyan nyo din ng hashtag. Itong yung sinabi ko kanina sa number 1. Lagyan, number 2, use yung trending hashtag, 3 to 5 hashtag, pwede na yon. Edit with at least one creative tool such as adding sticker or text or effect. So, yan yung best practices na pwede nyong sundin dito kay Facebook Reels. Make sure your Reels is not muted. Siyempre, boring naman talaga kung walang sound yan. At don't worry, dahil meron na nga pong updated version si Facebook wherein pwede tayong maglagay ng royalty-free music, na wala po itong copyright. So, makakaligtas kayo sa copyright claim or makakaligtas din kayo sa violation. Okay, meron pa dito, dalawa, keep your Reels between 15 to 90 seconds. Ito nga yung sinasabi dito sa number 3. Na kailangan 7 to 15 or longer yung ating mga video. Okay, yung number, ilan ba to? 8. Ensure your reels at least 720 pixel. Pero I suggest, mas malinaw na camera yung gamitin nyo, di ba? Para hindi lalo bawasan ni Facebook yan kapag ina-upload. Usually, kapag nag-upload tayo ng 1080 pixel, nagiging kalahati, nagiging 720 na lang siya. So, I suggest, kung meron kayong mga high quality phone or HD quality camera or phone, yun yung gamitin nyo. So, sayang din naman kung bababa yung quality. So, bumababa din yung, yung effectiveness ng video na yun. Kung mas malabo, mas blurred, di ba, madilim. So, making sure, gamit kayo ng, lightning, yun, mas okay, I suggest yun. Okay, so, syempre, lagyan din natin ng caption or overlay. Nandito na din yan. Under siya ng optimize your watch time and engagement. Ito din, napaka-importante na ito. Lagyan nyo din siya ng call to action. Palagi nyo sasabihin sa unahan, gitna, or huli ng video nyo na don't forget to like, share, or comment dito sa ating video. So, yun po yung call to action. Tumataas po yung engagement natin kapag may nagko-comment, nag-share, or nagre-react sa ating mga video. Number 4, ayan, post a peak times. Ito po yung oras kung ano bang dapat natin i-post yung video. So, sabi dito, best time to post dito sa Philippines between 8 a.m. to 10 a.m. Morning check-ins. So, yan. Usually, nasa biyahe yung tao, di ba? Or lunch, tawag dito, lunch or recess, di ba? Yung mga time na ganito. And between 12 p.m. to 1 p.m. Ito naman yung lunch break scrolls. So, usually, di ba, pagkatapos kumain or relax na lang, yan, nagbabrowse yung mga followers nyo. So, posible na makita rin yung video nyo kapag gantong oras kayo nag-upload.
Sa gabi naman, 7 p.m. to 9 p.m. evening relaxation ng mga tao dito sa Pilipinas. Post when your audience is most active to maximize your visibility. So, yun yung best time kung kayo is magpo-post ng video. Number 5, meron pa tayong dalawa. And yung last natin, ito yung pwede nyong i-take away. Create high-quality native content. Facebook favors native content. Again, ito nga, not just reposted TikToks, di ba, unoriginal content. Pero again, meron din naman tayo napopost ng mga unoriginal content and convicted tayo dyan. Pero we just share it then para at least magkaroon ng interaction pa rin yung page natin. But make it sure, no, maglalagay pa rin kayo ng copyright disclaimer sa video nyo, or kung talaga namang alam nyo naman is public yung videos or pwede i-gawing commentary, so pwede nyo naman yung lagyan ng meaningful enhancement or editing para po makaligtas pa rin siya sa copyright issue. So number 1 dito, under po ng creative high quality native content, make sure naka HD quality, avoid blurry videos. Number 2, clear, lightning, or crisp audio. Okay, dapat malinaw. Kung gamit kayo ng mga noise cancellation na microphone, sobrang affordable na yan sa market. Bumili na kayo, mag-invest kayo sa audio or high quality audio ng inyong mga video. Use Facebook editing tools instead of third-party watermarks. Make sure kung mag-edit kayo, meron mga paid application like CapCut, KineMaster, at marami pang iba. So I suggest, wag nyong lagyan ng watermarks ng inyong videos, or kung merong mga watermarks doon, make sure dapat sa inyo mismo yon, or hindi siya lalabag sa sa copyright. Kasi yung mga watermarks doon, trademark yun So possible, i-reclaim yan ng mismong owner ng publisher or ng creator mismo kapag nakita yun sa video nyo. Number 6 and last, post consistent and leverage your Facebook stories. Dito sa Facebook, ang pinaka-importante dapat talaga consistent tayo. Everyday dapat meron tayong upload. Alam nyo naman yan, kapag po hindi tayo masyadong active or once a week lang tayo nagpo-post, bumababa yung distribution, yung visibility, hindi tayo nakikita sa wider audience. So make sure i-leverage din natin yung stories natin. Yun yung pala yung una kong suggest sa inyo. Yung stories po is nagre-retain siya ng 24 hours doon sa inyong Facebook top notifications. Kahit walang data, makikita pa rin yung video nyo doon. So make sure kung magpo-post kayo ng bagong video, i-turn on nyo na automatic yung shared to stories. Automatic yung kapag nag-post kayo ng reels or video, nasa stories na din siya. Okay? Aim for 4 to 7 reels per week to stay on the top of the algorithm. So, napaka-importante nung huling tips na to. I suggest, make it a video once a day. Kung kaya nyo twice a day, it's better, kung kaya nyo dalawa. Pero I suggest, dito is 4 to 7 or once a day. Mag-post kayo. Okay? Share your reels and Facebook stories to boost reach. Yun nga po yan. Repurpose content by turning long-form video in bite-size reels. Meron kasing may mga long-form video na pwede nating i-turn on into short videos. But I suggest, kung kaya nyo, i-separate yung long-form video sa short-form video para hindi siya dumodoble ng post. Kasi merong update ngayon si Facebook, yung mga videos natin na long form, tapos yung reels magkakasama. So, hindi siya nagiging uniform pag tiningnan. Mas okay na uniform yung pagkaka-upload natin. So, yun yung sample ko lang naman. Pero again, kung kayo is merong mga long form video na gusto nyo gawing short form video, pwede pa naman. And of course, dahil nakarating ka sa video na to, ito yung bonus tip. Engage with comment, collab with other creator to expand your reach. So, napaka helpful nito kasi nga, 'di ba? Kung tayo is nag-engage sa ating mga followers or nag-share tayo ng comments or reactions, not just yung lang tayo, count me in, hindi yun Kung mayroong mga questions sa comment, hindi naman talaga natin masasagot lahat yan. But again, pwede tayong sumagot ng pailan-ilan kasi alam niyo naman, sobrang busy din as a content creator, hindi na natin ma-filter ko yung mga dapat nating tulungan. Pero again, yun pa rin yung suggest, organic engagement yung gawin natin para hindi tayo ma-spam ni Facebook. Pag na-spam tayo, instead magkaroon tayo ng mas mataas na visibility or
wider audience, mas nililimit ni Facebook yung ating profile and pages na isuggest sa wider audience. So, pasensya na kayo, mahaba yung ating content for today's video. Kung nagustuhan nyo to, please do share, like this video, and don't forget to subscribe sa ating YouTube channel para kapag meron tayong bagong upload katulad nito, manonotify po kayo again. See you again sa next video. Bye-bye!